Night po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito si Enrile na merong bagong lecture sa mga DDS. Mga DDS po na nagsasabi na mali yung ginawa kay Duterte, kesyo ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, nilatagan pa ho niya ng batas. Okay? So, post nyo ho ito eh. Sabi niya, ayan ito. FPRRD is now an ICC detainee in The Hague after his arrest by the Interpol at the Manila International Airport with the assistance of the PNP upon his return from Hong Kong. Sa Tagalog, si Duterte ngayon nakabilanggo sa The Hague dahil dinampot ng Interpol sa tulong ng mga kapulisan natin pagdating galing Hong Kong. Many of his supporters and admirers, some of whom are learned academicians and legal scholars, claim that FPRD's arrest was bereft of due process. So pinagkaitan daw po. So sabi niya, marami sa kanyang mga supporters, mga tagahanga, yung iba pa nga sa mga yun, mga talagang aral, sabi niya. At mga legal scholars, claim daw po nila na yung pagka nangyari kay Duterte, ito daw po ay pinagkaitan ng due process. Yan. And that his delivery to the ICC for trial in the Netherlands was in violation of our dignity and sovereignty as a country. So sa Tagalog, na yun daw pong pagsuko sa kanya at paghahatid sa ICC para dumalo sa kanyang mga pagdinig, trial doon sa Netherlands, ay paglabag daw po sa dignidad at soberanya ng ating bansa. Next. Sabi niya, they blame BBM and his regime for this unprecedented legal event. With due respect to all, I beg to disagree. Diba? Kasi bakit naman si BBM ang sisisihin? Ito pang isa. Another funny thing. Sinasabi nila, Duterte was kidnapped. Sabi ni Mijal Dea, shoutout sa gumawa nito Sabi niya, pure and simple kidnapping, sabi ni Mijal Dea. Sabi niya sa ICC, noong unang pagharap ni Digong Don. Diba? Pero ang tanong ng marami, Mijal Dea, alam mo namang kidnapping, bakit sumama ka pa sa eroplano? Hindi ba tama naman? That makes sense, right? Alam mo naman palang kidnapping yun. Sabi mo, simple kidnapping yun. O ano nangyari? Bakit ka sumama? Pakidnap ka rin. Pero if ito sa kidnapping, bakit hindi ka nakakulong? Hindi ka nila binihag. Di ba? O, si Digong lang. Kasi si Digong ang may demanda since ano pang petsa yun? 2017 pa. Yun nga yung sinasabi ni ni Trillanes, Andito yata yun Ayan sinasabi ni Trillanes. Sa mga nagsasabi na ang lahat ng mga nangyayaring ito ay isang political na away between Marcos and Duterte. Sabi niya lang diyan Well, parang FYI niya lang 2017 pa lang ay fina-file ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Noong mga 2017 na yan, nakafocus pa nga tayo yung utak natin dyan sa sa yung Presidential Electoral Tribunal, di ba? Yung PET na kasi nagsampa ng dispute si PBBM, allegedly nadaya siya ng COMELEC. Now, doon sa 2016 hanggang ngayon di pa tapos yung kaso na yan. Halos 8 taon na inimbestigahan ito ng ICC. Uy! Saklap naman ito. Halos 8 taon na iniimbestigahan pala ng ICC. Nagbunga lang ito ngayong panahon na presidente si Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na mayroong hustisya sa mundo, sabi po ni incoming mayor ng Caloocan City. Hopefully, 'di ba? Former Senator Antonio Trillanes at naway makabalik sa national sa mga darating na mga taon. 'Di ba? May umaako bakit hindi kinukuyog ito nila Sara
'Di ba? Dapat nga siya yung pinagnunovena nila ron at pinagtitirikan ng kandilang itim sa mga simbahan at sa dahig. 'Di ba? Si Trillanes. Bakit hindi nila ngayon inaaway si Trillanes? Bakit si BBM? Bakit si Aimee, si BBM ang tinuturo? Bakit nagpapa-imbestiga? Ang gustong marinig na banggitin ng mga resource person ay isuka nila na ang Pangulo ang nagutos sa amin, Your Honor. Bakit? Yung nga sinabi ko sa inyo kanina. Kasi may pinaplano po mga hayop na yan na mag-impeachment laban kay PBBM pagkatapos po ng halalan o pagkatapos na malusutan ni Sara ang impeachment. Diba? Now, going back. Sabi ni JPE, first, ito po yung dahilan niya. First, we are a country governed by rule of law. Right? Totoo naman and regime of justice. Naalala ko ng 2022, nung kampanyahan, marami mga nakasuporta sa Uniteam na ang isinisigaw nila is the rule of law. Suporta sila sa Uniteam, lalo kay PBBM. Siya yung presidente, siya yung magpipresidente. So, suporta sila sa kanya because of the belief na paiiralin po ni PBBM ang batas, rule of law. Ngayon, ang sabi nga rito, we are a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Nasa preamble yan. We adopt the generally acceptable principles of international law as a part of the law of the land. So sabi niya, tinatangkilik natin yung generally accepted na prinsipyo ng international law bilang bahagi ng batas ng ating bayan. Yan po yung dahilan kung bakit tayo sumasali sa human rights. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga ganun-ganon. Sabi niya, we adhere to the policy of cooperation and amity with all nations. And then second, we divided and distributed. Ito ang sinasabi lang naman niya rito is yung separation of powers. Yun lang naman yung sinasabi niya doon. And then they operate on the basis of check and balance of power among them. Now, coming back to the ICC case of PRRD, how can anyone validly claim that BBM kidnapped PRRD and delivered him to the ICC for trial in the Netherlands in the face of all the constitutional principles I have recited in this post and the provisions of the Republic Act 9861. Actually, 9851 po yung tinutukoy niya dyan, especially Chapter 6 and thereof. Ano ba yung laman nitong RA 9851 Chapter 7? Ito po yun. RA 9851, okay, an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide. Ito yung counterpart ng Rome Statute na nagko-cover ng ng mga kasalanang ito. Ngayon, ito po yung Chapter 7 na binabanggit ni Enrile. Applicability of international law. Hindi ba sinasabi niya nga na yung ini-embrace natin to, yung mga applicable mga principle of international law, at yun po ay lalo pa hong pinagtibay dito ng RA 9851 na isang failure ni Duterte, hindi niya po ito ni-repeal. Hindi niya ito sinuspinde. Now, at saka napaka naman ang injustice naman dahil siya ang iniimbestigahan, 'di ba, sa ilalim ng batas ng Rome Statute, kakalas ka, di guilty. No, sabi rito, Section 15, Applicability of International Law. Ano po yung mga sabi kong ito, pabanggitin ko? 1948, Genocide Convention. 1949, Geneva Conventions. And then 1954, Hague Convention for the Protection of Cultural Property, blah, blah, blah. And then the 1989 Convention of the Rights of the Child, blah, blah, blah.
So yan po, ina-adapt po natin yan bilang bahagi ng batas. Pag sinabi na, wala naman tayo specific na batas dyan wala namang nalabag doon wala kayong basehan. Yan po ang ipakikita natin. Yung ating saligang batas at saka ito, papakita na meron kaming specific law para dyan, RA 9851. Now, the rules and principles of customary international law, the judicial decisions of international courts and tribunals. Decision po yun Ibig sabihin po niyan, yung mga previously decided cases, yan po kasi, FYI lang, yan po ay itinuturing na bahagi rin po ng batas. Alam mo, merong isang kaso. No, ang akala natin ganito lang pala yun. Pero nung naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema, pagkatapos ng mga apila, matutuklasan natin ang isang bagong idea tungkol doon. And that is the wisdom. Di ba na, okay. Mapapaganong ka na lang. Tama nga naman. Hindi namin naisip yan. Iyon pala, nakuha pala nila yun base roon sa isang desisyon na nangyari. Partikular sa isang kaso, nakahawig sa situation dito sa atin na kanilang niresolva. Yun po yung ibig sabihin nun. Relevant and applicable international human rights instruments and then other relevant international treaties and conventions ratified or acceded to by the Republic of the Philippines. So yan po yung mga binabanggit dito ni Enrile. Now, sabi niya ito yan yan yun. Ang tanong nga bakit naman sinasabi nila yun? Dito, nakidnap. Nakidnap. Bakit daw po kidnap nga. Ba't daw kinidnap daw? Ibinigay lang natin doon. Ipinasa natin. Mga kapatid, ang linaw rin naman po ng batas Ito. That's a chapter 7. Ito po yung jurisdiction. Section 17. Okay, so kung ang usapin natin, walang jurisdiction po sa atin ang ICC. Tama? Di ba? Sinasabi walang jurisdiction ng ICC. Pagkatapos po na kumalas tayo noong 2018 March na nag-take effect yung ginawa ni Duterte. Na dahil siya ang iniimbestigahan ng ICC, sa matinding takot niya na siya po ay makulong at kahit presidente siya kasi, kayang-kaya siyang bunutin ng mga yan. So, ang mangyayari dyan ay ito. Para ma-prevent niya yan, Eliana, ang ginawa niya, inalis ang Pilipinas. Tatingin nyo kaya makatuwiran yon? Dahil ikaw yung iniimbestigahan na layas, alisin mo yung bansa mo. Kumbaga, kung merong applicable law doon sa ginawa mo na magpaparusa sa iyo ng mabigat, ipaparipil mo yung batas. Alisin natin yung batas. Kasi nga naman, ang prinsipyo po ng batas, walang krimen kung walang nagsasabing ito ay krimen. Di ba? Yung amen, sine pene lehis. There's no crime if there is no law punishing it. Right? Ganun ang ginawa ni Duterte nun. Nakaduwagan. Magandang hapon, Benz Tolosa. Ngayon, eto, tignan nyo sabi niya walang jurisdiction. And look at this. Sana kasi pinag-aaralan nyo rin Sabi dito, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian suspected or accused of a crime, defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any of the following conditions is met. Ang akusado ay Pilipino. Yes, Pilipino si Digong. And then, letter C nito, the accused has committed the said crime against a fellow citizen Filipino. Yes. Di ba? Ilan yung mga pinapatay niya? Sinasabi niyo, maabot ng 30,000. Yun mulat sa pulpa. Wala pang ICC sa Pilipinas. 7,000 yung sa kanyang war on drugs. 6 to 7,000. Now, sabi pa rito, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities, katulad ng Department of Justice, ng Office of the Ombudsman,
sabi rito, may dispense with investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Ibig sabihin po sa Tagalog nito, hindi na raw po tayo, maaari option nito option ito na pwede naman na hindi na tayo magsagawa ng investigasyon pa, ipaubaya na lamang natin kung ipaubaya na lang natin doon sa nag-iimbestiga kung meron na daw pong nangyayaring ganon. O kaya naman kinakasuhan na dahil po sa mga krimen na kung saan covered ng batas na ito ng 9851. Sabi niya, instead, the authorities may surrender, ayan sa baba, yellow, may surrender or extradite. So ibig sabihin po ng or na sinasabi nila ay hindi naman daw nakalagay na or. Ayan, sasabi ni Boying doon. Hindi, maliwanag ho, or nakalagay doon. Di ba? Ay, nakalagay, or. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court if any or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Bakit po? So, dalawa po yung option dito. So yung una po na isurrender natin, that is going to happen. That is only possible when there is an absence of a treaty. Anong ginawa po ni Duterte? Inalis ang Pilipinas sa treaty. Inalis siya ang Pilipinas dyan sa Rome Statute. Tama, di ba? Inalis niya So siya ho yung may dahilan kung bakit isinurrender na lang natin siya kung bakit hindi siya dinala sa competent authority sa korte. And sa under ng Rome Statute, ito palang prosecution, ano rin pala siya, tinuturing nila na competent authority. So immaterial po na i-avail o i-apply kay Duterte at the time of arrest yung Article 59 ng Rome Statute. Na kapag nahuli daw, ganun-ganun, yung subject, dadalhin raw ito sa competent authority, kung saan sa competent authority, maaari siyang humingi ng pansamantalang kalayaan, pero limitadong kalayaan. Diba? Hindi nga po pwede sa kanya. Ito pang isa, ang bungad pa pala nila nun. Kay na Torre. Wag na natin pag-usapan ng ICC rito. Kasi wala na silang jurisdiction sa atin So may basis, right? Ito yung basis. Sabi pa, ito, yung accused persons. Okay, so kapag meron po kasi tayong extradition, meron tayong treaty sa kanila sa kabilang bansa, o meron tayong extradition law, so ito po yung gagawin. Papadaanin po ito sa korte, which is a tedious process. Akala ni Duterte, ganun po yung mangyayari sa kanya. Okay, makakauwi pa siya. Magtatagal bago siya talaga lubusang makuha. Hindi niya akalain na ganun lang pala. Pag alis siya ng yung huling araw ng umapak siya ng Davao, pag alis niya, yun na yung huli. Diba? Pag uwi niya ng Pilipinas, aresto na. Okay, so maliwanag na maliwanag po yung batas na binabanggit dito ni Juan Ponce and Riles sa kanila. Eto pa, tingnan yung paalala niya si PBBM po, took a required oath of office, and that says, among others, that he will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend its constitution, execute its laws, do justice to every man, which is a favorite portion portion paborito ni Sarah, and do justice to every man. Now, my position is very simple. I will not burn the whole house
to save the ass of a cook whose error, negligence, and hubris caused the fire in the kitchen. It is a basic, though nearly an unwritten principle of the statecraft that the defense of the state is a primary duty of every government. Okay? So maliwanag. Sana sa mga DDS na galit, sana pag-aralan nyo rin po. Intindihin nyo rin po. Okay? Maliwanag na maliwanag. Oh. Ay nako, taasan ninyo yung level ng pag-iisip po ninyo. Yun po yung pinakamaganda. Alright? At dahil nga po dyan, imposible nang makauwi ng Pilipinas si Duterte.